paksa na walang iwanan. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, walang iwanan. At ito po ay ating babasahin sa Lucas 22, 28 hanggang 30. Ang sabi po rito sa mabuting balita, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Ito po'y sinasabi niya sa mga alagad niya na naging matapat hanggang katapusan. At sa Revelation po, chapter 2 and verse 10, sa New International Version, ganito po ang sabi, for if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Sa Tagalog po, ang sabi diyan, kung tayo daw po ay maging matapat hanggang katapusan na nagtitiwala sa Diyos ng matatag katulad ng una tayong sumampalataya, tayo po ay makakabahagi ni Jesucristo sa lahat ng meron siya. Amen? Di ba maganda po yun? It is about faithfulness. Kaya nga, alam po nyo, sa bawat relationship, ang pagiging matapat, ang pinaka-numero unong qualification, the most important word in a relationship is faithfulness. Being faithful. Kaya sa relasyon natin sa Diyos, sa relasyon natin sa pamilya, at relasyon natin sa kapatiran at sa ibang tao. Lagi kong tinatalakay po iyon na ang magiging masunurin, ang pagiging masunurin sa utos ng Panginoon ay hindi po yan para tayo'y maligtas, sapagkat tayo po'y naliligtas dahilan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya, tayo po'y naligtas. So always remember that po, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, ang Panginoong Hesus ang siyang ating tagapagligtas. Sa Ephesians chapter 2, 8-10. Pero po, doon sa bandang Gis, sa verse 10 po, noong chapter 2 ng Epeso, ay sinabi po doon, tayo nilikha sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi diyan? We were created in Christ Jesus for good work. Tayo po'y nilikha sa pamagitan ng Panginoon. Anong sabi nga? Babasahin ko nga po. Ang sabi diyan? Anong sabi? Ephesians chapter 2, verse 10. Ito po yung introduction ko pa lang po. Sabi po diyan, for we are, basahin ko na po sa 8, 9 hanggang 10. Sabi dito, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya daw po, tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob po, ibig sabihin, hindi sa atin, ibinigay lang po sa atin. Sabi rito, 9, not of works, lest any man should boast. So sa kaligtasan po, walang pwedeng magmalaki sapagkat hindi po natin ililigtas yung ating sarili. Lahat po tayo, iniligtas tayo ng Panginoon nang siya po'y mamatay sa krus at nang tayo'y sumampalataya.
Pero sa verse 10 po, ang sabi dito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Sapagkat tayo daw po'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So yun po ang kaugnayan doon sa ating tatalakaying katapatan. Tayo po ay nilikha sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo para we are designed to do good works. Dinisenyo po tayo para gumawa ng mabuti at hindi masama. At kung tayo po na kay Kristo Jesus, sabi nga sa pangalawang Korinto 5:17, kung tayo daw po na kay Kristo Jesus, tayo ay bagong nilalang, ang dating mga bagay nagsilipas na, narito sila'y naging mga bago. So pagka po tayo tumampalataya sa Panginoon, tayo po ay nagiging bagong nilalang. Dinisenyo para sa mabuting buhay, para sa mabuting gawa, dinisenyo para sa paglilingkod at kapurihan ng Panginoon hanggang katapusan. Kaya alam po nyo, pagka tayo ay magtatayo ng isang bagay, meron tayong sisirain. Di ba? Meron tayong sisirain para itayo mo yung bago. Kaya ikaw ang mamimili kung pananatilihin mo yung luma, hindi mababagong buhay mo. Kaya kapag pinili natin yung bagong itatayo, magiging bago yung bahay mo. Kasi kung ayaw mong gibain yung luma na bahay mo, manatili kang nakatira sa lumang bahay. Kumbaga sa natural na konsekwensya. Meron ka minsan mahal na punong kahoy. Yung aking kaibigan po na congressman, nag-birthday nung nakaraan at merong dalawang malaking puno doon sa kanilang nabiling lote. Kaya nga, sila'y magtatayo ng bahay, hindi pwedeng hindi puputulin yung puno. Kaya meron po meron kang puputulin, meron kang aalisin, para maipatayo mo yung iyong bagong bahay. Hindi pwedeng magsama ang luma at ang dati. Sabi niya, parehong, di ba? Pag pinagsama mo daw, yung bagong alak, doon sa lumang sisidlan, ano mangyayari? Sasabog. Kaya nga, sa buhay po natin bilang mananampalataya, kung gusto mo na maging marapat ka sa Panginoon, mag-enjoy ka sa bagong buhay, at ikay magamit ng Panginoon sa makabuluhang kalagayan sa pamagitan ng kanyang kalooban, meron kang aalisin. Amen? At meron kang ipapalit. Ngayon, pagka pinagsama mo yung luma mong buhay, mga bisyo mo, tapos ay tinanggap mo rin yung pagiging Kristiyano mo, it will not work. Lalong magiging malaki ang wasak. Ang sabi ng Panginoon. Pag yung bagong alak daw, inilagay mo sa lumang sisidlan, sasabog lang yan. At masasayang lang. Kaya nga, dapat tayo pong magpasya, alin yung ating i-retain? Alin yung ating pipiliin? Yung luma o yung bago? Sabihin mo sa yung katabi, alin? Luma, bago? So, meron talaga tayong sisirain. Pag hindi mo sinira yung luma, hindi mo mararanasan ang masayang buhay Kristiyano at ang buhay na matagumpay. Amen? Amen! Kaya sabihin mo rin sa iyong katabi, walang iwanan. O, palapakan natin ang Panginoon. So, dito po sa Revelation 2:10, sabi dito, ating pong iuugnay na ito,
Pag tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo po'y tinatawag na mananampalataya. Siyempre, anak ng Diyos. Yan ang mga kategorya po sa atin, katawagan sa atin. At tayo po'y mga alagad ng Panginoon. Kaya mula po doon sa pagiging member, dapat tayo'y mag-level up. Saan? Sa kategorya ng pagiging disciple o alagad ng ating Panginoon. Huwag lamang tayo po na manatili na mananampalataya. Yung naniniwala sa Panginoon, tinanggap lang ang Panginoon, tapos hindi na nag-level up. Simba lang ng simba, simba lang ng simba, pero hindi na nag-level up sa ibang level ng paglilingkod sa Panginoon, katulad ng pagpapaunlad ng kanyang pananampalataya, na ikaw na may magamit ng Panginoon, kayo maging supporter ng Panginoon sa pamagitan ng iyong kaloob, o kaya ikaw ay mag-Bible study, ikaw ay mag-cell group, o ganun po yun. At ang bottom line po ng lahat ng yan, tayo po'y magamit ng Diyos sa Great Commission, o yung dakilang utos ng Panginoon na na hanapin at iligtas ang mga nangawawala. Kaya marami ang pag nagpatuloy ng pag-level up, sila po ay nagiging mga pastor. Amen? So, kaya nga, lagi ko sinasabi, kahit saan ako pumunta, mag-level up talaga. Kung ayaw, ay hindi talaga tinawag na pastor, anong dapat gawin? Payaman ka na lang, payaman ka. Kasi suportahan mo ang gawain ng Panginoon. Stay true, manatiling tapat sa pamilya. Kasi kailangan po natin ang malaking finances. Kung wala naman pong pagpapalain ng Panginoon, wala, ay tayo wala mararating. Ngayon po, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, 33 ang bagong simbahan na sinisimula natin sa buong Pilipinas. Laking pera nun. Sa ngayon, 10 simbahan ang sabay-sabay na itinatayo. Kasama po yung kay Pastor Adolf na ngayon yan, tatalaga natin. Ayaw na yun sa Doon po, sa po yan? Saan ba yun? Sa Bacoor. So, kasama rin po niya yung kanyang napakagandang asawa na lagi suporta sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. So, meron po silang mga businesses, pero pinili po nila na sundin yung kalooban ng Panginoon, pero tuloy pa rin yung business sa mga anak. So, ganun po yung pag-level up. Amen? So, kita po ba ninyo yung kumanta rito? Hindi ba nakakakilabot yung kanyang kanta? Talagang masyadong si Lloyda po yan. Amen. So, level up. Sabihin natin, level up tayo. So, ngayon, sabi po, sa Revelation 2:10, kung tayo daw po ay matapat hanggang sa katapusan, na nagtitiwala sa Diyos, na katulad sa ating unang pananampalataya, sumampalataya tayo, nung unang sumampalatayo, we will share in all. Sabi diyan sa NIV po, we will share in all that belongs to Christ. Ibibless na tayo pag tayo ay matapat. Amen? So, kaya manatiling matapat na membro ng iyong church family, yung membro ng simbahan mo. So, 1 Corinthians 4:15, ang sabi po ay, kahit tayo magkaroon ng 10,000 mga guro, iisa lang ang ating Ama. Ang sabi ni Pablo, kayo ay ipinanganak ko sa pamagitan ng mabuting balita. So ngayon, ano pong ibig sabihin noon? Yung pong pagiging matapat, loyal tayo
sa ating simbahan na kinamulatan sa ating organization bilang tayo po ay DFCCI, alam po ninyo, yan po ay napakahalagang matutunan natin kasi hindi po tayo lalago kapag isisilang kayo sa inyong bahay pagkatapos kung sino-sino ang inyong magiging tatay, kung saan-saan bahay kayo titira, para tayong manok na sabi nga, ang manok na paiba-iba ng hapon, anong sabi? Ipot man, walang maiipon. Amen? So, maaring tayo mayroong kakayahan, pero at the end of the day, pagka sinuma mo sa katapusan ng buhay mo, nasaan ba yung aking nagawa? Hindi mo makita. Kasi kung saan-saan. Meron nga akong nabasa na medyo malungkot na istorya. Isang pamilya, dalawang pamilya isang pamilya sa Russia noon taghirap. Pagkatapos, na-encourage yung anak na pumunta ng Amerika. Pagkatapos na pumunta ng Amerika, sa tulong ng kanyang mga magulang, ever since, ay hindi na sila nakumusta man lang. At pagkatapos, noong pagkalipas ng maraming taon, bumalik yung tao para bisitahin yung kanyang pamilya. At yung kanyang tatay ay nakatira na sa isang napakaliit na bahay at yung tawag dyan, napakahirap na buhay, samantala nagpasarap naman yung anak doon sa Amerika, hindi na alaala yung kanyang tatay, yung mga magulang niya. Kaya sabi niya, anak, ano nangyari sa iyo? Mukhang napakaganda ng iyong buhay doon, nalimutan mo kami. Sabi mo sa iyong katabi, napakasakit, Kuya Eddie. Gano'n. Doon ka ipinanganak, panalangin dito, panalangin doon, encourage dito, encourage doon. Nang ikaw ay pagpalain, iba na ang iyong naging buhay. So, always remember your family. Sabi mo, always remember your family. Kahit na 10,000 pang matatalinong guro, ang sabi dyan, kahit 10,000 mga guro pa kay Kristo, kahit napakatalino nila, lagi natin tandaan, isa lang ang pamilya natin. Amen? Maging matapat kayo sa pamilya natin. At marami tayo na mga magagawa pagsama-sama tayo. Alam po nyo kasi ito sinasabi yan ng Bible, yung be loyal, faithful to your family. Kasi nga, marami po ngayon na madaling maloko. Kahit sa born again, ang daling maloko. Ang mga tao, yung mga money-making, ngayon, mga money-making ministry, puro pera, walang pakialam kung may masira na simbahan, maubusan ng miyembro, basta lilipat sa kanila. Ang dahilan sapagkat sila ay mahusay, sophisticated sila. Pero alam po ninyo sa survey, ang mga humihikayat talaga ng mga tao ay yung mga simbahan na maliliit, na mayroong prinsipyo na patuloy na magpadami ng pamilya. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po dito sa DFCCI ay patuloy na kumakalat. Hindi po tayo naaagaw ng iba kasi siyempre masakit din doon sa pastor nila na maagawan ng miyembro. Kaya kung anong yung golden rule? Kung masama sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. O edi siyempre, ikaw, agawan kita ng anak. Matutuwa ka ba nun?
So, ganun din siyempre, siyempre tayo, ganun din, pag inagawan ka ng anak, siyempre ikaw ay hindi matutuwa. Pagka naman yung anak ay nagpaagaw, ay di ganoon din ang istorya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, walang iwanan. In good times and in bad times, walang iwanan. Amen? Kasi po, tinan po natin, ang lahat ng mga gawain na matatapat na nananatili ang mga membro, kahit na kulto, kahit na po hindi tama ang paniniwala sa Bible, hanggat mayroong katapatan sila, nagiging malaki ang impluwensya nila. Tingnan po niyo mga Mormons, di ba? Tingnan niyo Iglesia ni Manalo. Basta yung lahat ng mga nangagkakaisa, yung matatapat na sinusuportan yung kanilang iglesia, yung kanilang organization, malalaki po ang nagagawa niyan. Kaya yung po'y applicable yun, katapatan, loyalty, kahit sa tama at hindi tamang kalagayan. Kaya how much more kung tama ang ating pagsasama-samahan na pagtapatan, mas marami tayong magagawa at mas kakala tayo ng mabilis. Amen? Amen. So, sa Hebrews chapter 10:25, para maging matapat sa church family, sabi diyan, huwag niyong pababayaan ang pakikipagkatipon. Ayun. Huwag nating pababayaan ang ating pakipagkatipon na gaya ng ginagawa ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na araw. Be faithful sa pagsamba, sa pagpe-fellowship, pagpapalakasan. Kaya mahalaga po yan, lalo na po ngayon na huling araw, napakalakas ng impluwensya ng mundo. Kaya kapag ka po tayo ay nagpalamig-lamig sa pagsisimba, apektado po ang relationship natin sa ating simbahan, sa ating mga kapatiran. And mas i-impluwensya po sa atin yung mga tagalabas, yung sa ugali mo, sa iyong pagkatao, sa iyong edukasyon. So, ang nangyayari po, pag hindi natin naalagaan yung ating mga anak sa simbahan, lalo na, ang huhubog po ng kanilang ugali diyan na hindi mabuti ay mga barkada nila. Kaya tayo po ay maraming mga problema ng mga anak natin. Although na hindi natin po talaga masosolid, ako nga pastor na, meron akong lumabas na hindi sumunod sa amin. Pero hindi ako sumuko. Sa panalangin namin, pagpapakita ng mabuting pakikisama, pag-ibig na pamilya, bilang pamilya. At the end po ng buhay niya, kinuha na siya ng Panginoon Alam po niyo yun. Sa bandang hulihan ng buhay niya, nakita niya ang kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon. At nakita po niya ang kagandahan ng meron kang pamilya. Lahat ng mga sinamahan niya, iniwan siya. Nung siya meron sakit na, at ang nag-ano lang sa kanya, ang nag-alaga sa kanya, gumasto sa kanya, at ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya, siyempre kami, yung pamilya. Kaya, na-realize niya yung ganon. Kaya, pagka siya pagkatapos ko dito, siya naman ang aking minimensahe. At parang kongregasyon, kung sabihan ko siya. At the end, ay sabi niya, Daddy, sabi niya, pinatawag kami at nagpasalamat sa amin. At sabi niya noon, sabi niya, Daddy, okay na ako, sabi niya. Pwede na akong mamatay. Siyempre, mahirap yung pakinggan, pero wala kang magagawa. Talaga namamatay ang tao Sabi niya, handa na ako, alam ko na kung saan ako pupunta. Iyon ang mahalaga sa buhay, mga kapatid. So ngayon, ang punto po ay mahalaga talagang manatili ka sa pamilya mo.
Kapag ka ang pamilya mo ang oriented sa pagmamahal ng Diyos, pagkakapatiran, alam po nyo, sa panahong mabuti, sa panahong hindi mabuti, ang pamilya mo ang iyong suporta at ang pamilya mo ang siyang pinaka strongholds mo sa buhay. Magiging tanggulan mo yan. Amen? So kaya, be faithful, be loyal to your family. Huwag nating iiwanan ang ating pamilya. Kahit kayo mag-asawa, ay bahagi pa rin kayo ng pamilya. Apelyido pa rin yun eh. Ganyan din sa simbahan eh. Kung kayo magpapastor, di magsisimula kayo ng inyong simbahan, di ba? Pangalan pa rin natin yun. Huwag kayo mag-iiba ng apelyido. Amen? Sabi mo, wala iwanan. So, ganun po yung multiplication. Ako, 8 yung aking anak. Di siyempre, may kanya-kanyang pamilya na yon. Pero serda pa rin yun. Kaya kung tawagin tayo ng Panginoon na magpastor, o kaya Bible study, ay stay with your family. Apelyido pa rin natin ang ating dadalahin sapagkat tayo po ay organization. DFCC ay tayo. Door of Faith Christian Church International. Amen? Okay, palapakan po natin ang Panginoon. So, pangalawa po, manatiling tapat na alagad at kaibigan ni Jesus Christ. So, yun po ang sinasabi ko, pag tayo po ay nag-level up, hindi lang tayo basta nananalangin, kundi maging prayer warrior talaga tayo. Amen? Ibig sabihin ng prayer warrior ay mandirigma sa panalangin. Laging nananalangin, nagpapatumba ng mga kuta ng kaaway, pinapanalangin ng mga kapatid na mangyari ang kalooban ng Panginoon sa kanila. At tayo po'y sumunod sa Panginoon ng walang ano nga sabi, 10:38 ba yun ng nabura kasing aking ginawa kanina. Yung Matthew 10:38, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Marcos yata yung 10:38. Sabi niya, ang sinumang nais sumunod sa akin at hindi tinatanggi yung sarili, ang sabi niya, hindi magiging aking alagad. Sabi niya. Yan nga ba yun? Tinan mo nga PJ yung 10:38 ng Marcos. You cannot be my disciple if you do not deny yourself. Ang sabi diyan, dato pa sinabi sa kanila ni Jesus, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ayun, Matthew 10:38 pala. So, ngayon, siyempre, kagaya ng sinabi ko sa inyo, sabi niya, kung sino ang gusto sumunod, meron siyang papasanin. At yung papasanin niya, yun po ay hindi yung krus na pinapasan ng mga nagpipinitensya pagka Biyernes Santo. Kita ninyo yun sa Biyernes Santo, yung krus nila, tapos hinihila pa yung hila-hila pa yung Jesus doon na nakahawak doon sa krus, hila-hila sa kalsada. Nakita ko yun sa YouTube, hila-hila talaga. Nadapa yung Jesus, pinagtakbuhan yung krus, ay nakatali naman yung Jesus, ay di kaladkad siya. So hindi po yun ang ang ibig sabihin po ng Panginoon diyan, kung gusto mong sumunod sa akin, may ibababa ka na pasanin. Alin? Ay di yung mga kasalanan mo. Sabi niya, kung yung lahat ng mga nagpapabigat sa Hebro, 13 yata yung 1. Lahat ng nagpapabigat sa iyong paglalakbay, mga kasalanan, ay iyong ibaba. At ipalit mo yung ministry ng paglilingkod sa Panginoon. Ministry yan eh. Sabi niya, ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus
Yung krus dyan, ministry yan. Hindi yan yung kahoy na gagawin mo. No. It's a ministry. Ibig sabihin po ng ministry sa Tagalog, yun yung iyong piniling paglilingkod sa Panginoon na itinawag sa iyo. Yun yung papasanin. Amen? At sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So you have to, carry on your cross. At wala pong level up mula sa pagiging membro hanggang sa pagiging alagad ng Panginoon na hindi itinatanggi yung kanyang sarili. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pwedeng pagsamahin yung luma at saka yung bago. So, dapat tayo ay maging bago. At yung bagong buhay, ang tayo ay pwedeng mag-commit sa Panginoon sa isang bagong paglilingkod. Amen? At yung bagong buhay, at ito yung buhay Kristiyano, na laging mayroong kaugnayan, saan? Sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Lagi natin tinatalakay po, 3:17 ng Colosas. Sabi niya, ano man nga inyong gagawin, whatever you do, in word or in deed, do it all for the glory of God. Ano man daw pong sasabihin, gagawin natin, gawin daw natin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yun po yung pinakabuod. Ang buhay natin ay naaayon doon sa dapat na buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya lang po, mayroong mga pagkakataon, mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa doon sa mamuhay ka ng maayos at matuwid. Pero sa buhay po na hindi kalooban ng Panginoon, sa bandang hulihan po niyan, meron pong laging negatibong konsekwensya. Laging mayroong pagsisisihan tayo. Pero kapag ka po pinili natin ay yung kalooban ng Panginoon, sa bandang hulihan po, lagi po ay kagalakan ang sa atin. 25 nung Matthew, di ba yung mga talento doon? Sabi niya, naging matapat ka, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen? So, ang mayroon, bibigyan. At yung wala, pati kaunting nasa kanya kukunin pa, magiging walang-wala siya. And at the end ng ating buhay paglilingkod, maririnig natin yung sabi ng Panginoon. Sabi niya, mabuti, tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen? Pero pagka hindi ka naging matapat, ano maririnig mo? Sabi niya, ikaw na hindi tapat na alipin. Sabi niya, ano sabi doon? Ang sabi ng Panginoon, magsilayas kayo sa talian yan, talian yan sa 26, ikaw masama at tamad na alipin. Nalalaman mo ako yung gaani sa hindi ko hinasikan at and gather where I have not stowed. Thou ought therefore to have put thy money. So, therefore, for everyone. Ayun sa 30 po. And cast ye the unprofitable servant unto outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So, ang ibig sabihin po dyan, itatapon sa walang hanggang kadiliman at nandyan na daw po ang pagtangis sa pagngangalit ng mga ngipin. Doon po sa verse 30 ng Matthew 25. Pero po, dito po sa verse 21, doon sa naging matatapat, na ginamit ang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sabi rito sa 21, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Pansinin po ninyo,
sabi niya, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At sa 23, ang sabi po dyan, His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Puro well done, good and faithful servant. Ang bandang huli, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yun namang hindi matapat, sabi niya, hulihin niyang gapusin, itapon sa labas, at diyan na nga ang pagtangis, pagngangalit ng mga ngipin. So, lagi natin tatandaan, no? Doon sa ating binasa Revelation sa 2 at talatan 10, kung tayo'y matapat hanggang katapusan, na nagtitiwala na matatag simula nung katulad nung tayo'y unang manampalataya, ay ating we will share in all that belongs to Christ. Ibibless niya tayo. Pati langit, amen, sa bandang ulihan. Sa lupa, ibibless niya tayo. Bakit? Sapagat ang iyong ginagawa ay may kaugnayan saan? Sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, paano kung hindi tayo loyal, hindi tayo faithful? All our relationships, laging magkakaroon po ng problema. Lahat ng bagay sa buhay, it falls and revolves under a relationship. Halimbawa, yung ating relasyon pataas, yung horizontal natin, yung vertical natin, relationship sa Diyos. Pag sira yan, yung vertical, yung pahalang, parang cross niya, ganyan. Tapos yung ganyan. Yung pataas, ang tawag doon ay vertical relationship. Yung po ay para sa Diyos. Kaya pagka ang relasyon mo sa Diyos ay hindi naging maayos, sapagat hindi ka naging matapat, hindi ka lumago sa relasyon mo sa Diyos dahil sa marami kang sabit-sabit. Alam po ninyo, yung ating relationship sa tao, sa mundo, hindi rin magiging ayos yan. Sa pamilya, sa mga kaibigan. Kaya, ang unang utos, sabi? Alin ang dakilang utos? Ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa mo. Ito ang unang utos. At ang pangalawa, sabi ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung masama sa iyo, ang ibig sabihin doon, yung masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yun ang batayan po. Kaya, kung masama na nakawang ka, edi huwag kang magnakaw. Kung masama sa iyo na imarites ka, edi huwag kang magmamarites sa iba. Amen? Kung ano ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa iyong kapwa. So, kaya bago mo gawin yung isang bagay, titingnan mo na, kung sa akin gagawin ito, ako ba matutuwa? Yun ang batayan noon, nung mabuting buhay. So, kung masama sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Amen? So, na-upgrade tayo, na-level up tayo mula sa pagiging alagad, mula sa pagiging ordinaryong manampalataya, nagiging alagad tayo. Bakit? Sabi ng Panginoon doon sa ating binasa, sa Lucas 22:28, ibalik mo nga yun doon sa una. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa atin. So, alam po nyo, ang commitment at ang yung katapatan natin sa ating mga relasyon, anumang mangyari, lalo na sa ating Panginoon, sa pananampalataya natin. Una, anumang mangyari, mananatili tayong tapat sa Panginoon. Nabasa ba ninyo ang kasaysayan ni Job? Nawala ang kanyang kayamanan. Nangamatay ang kanyang mga anak. At siya'y inusig ng kanyang asawa. Pagkatas inusig siya ng kanyang mga kaibigan, pero sa lahat daw ng ito, hindi niya inari na ang Diyos ay, sabi niya, sa lahat ng ito, hindi siya nagkasala o inari na ang Panginoon ay nagkamali sa kanyang ginawa. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Ano sabi niya? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen.
Meron pa nga sabi, inuod pa yung kanyang katawan Inuod yung katawan ni Job, kakansa ng skin cancer. Sabi niya, though my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Kahit na, sabi niya, magiba ang aking, though my skin worms destroy this body. Sa Job, sa 19:26, sabi diyan, (7:5) tapos 19:26 ng Job. Ilagay nyo na lang yan dyan. Sabi diyan, 19:26. And though my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Kahit na, isipin mo yun, kinanser pa siya. Inuod yung kanyang katawan. Sabi diyan, at pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, sa English po ay skin worms Magibang ito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos na aking laman. Ibig sabihin, though my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Nanatili siyang tapat. Sipin nyo, nawala yung kayamanan. Tapos nangamatay yung mga anak. Inusig ng asawa. Sabi niya, isumpa mo na yung Diyos. Tapos yung kanyang 3 kaibigan, ganoon din. Pero sa bandang hulihang kapitulo ng Job, alam po niyo, sabi, ay inirestore ng Panginoon, ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job ng ilang beses? 3 doble. 42, last chapter yan, last chapter. Ayan, sabi sa last chapter, sa 12. Mula doon sa 10, sabi niya, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. So, yung galit niya, yung sama ng loob niya, inalis na niya doon sa kanyang mga kaibigan. Ano nangyari? Pinagpala siya ng 2 beses nang higit doon sa una. Pagkatapos doon sa 12, so the Lord blessed the latter end of Job. Marami nagbigay kay Job. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Lagyan mo nga dyan para maano na. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula, at siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Amen. Pinagpala ng doble si Job. Namatay ang anak, nawala ang kayamanan, inusig ng asawa, tinalikuran ng mga kaibigan, pero ang Diyos hindi tumalikod sa kanya. Naging matapat siya sa Panginoon, hindi niya tinalikuran ang Panginoon. At kahit na sa mahirap na sitwasyon, alam nyo, hindi ba sabi niyan sa Job chapter 1, chapter 1 ng Job, aking babasahin lang po ito, it's very important to. Sabi diyan sa 21, nung mangyari sa kanya po yan, sabi niya magkagayon sa 20, bumangon si Job, hinapak ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sumamba pa rin kahit na naubos yung kanyang kayamanan, yung mga anak niya. At sinabi niya, 21, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, ubad na babalik ako roon, ang Panginoon na nagbigay, ang Panginoon na nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. 22. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ni inari mang ang Diyos. So,
Siya makapagsasabi palagi sa atin na nung sinasabi natin, walang iwanan. Kahit na ang hirap ng buhay, di ba? Buti nga tayo siguro, hindi natin panararanasan yung dinanas ni Job. Pero pag malakas ka sa Panginoon, at ang Panginoon ang prioridad sa buhay mo, ang mga pagsubok, minsan ay ang kabiguan, ay nagiging lesson lang sa atin para tayo'y maging successful sa bandang hulihan ng buhay natin. Kung tayo'y matututo sa mga bagay na ating dinanas sa buhay natin. Maliban ako, hindi ka natuto. So, si Job, talaga masasabi niya, hindi ko iniwan ang Panginoon. Kahit na sa mahirap na kalagayan ng buhay, hindi niya sinisi ang Lord, hindi siya nang lamig sa Panginoon, lagi siyang sumasamba, at laging pinupuri ang Panginoon, pinapasalamatan. Isipin mo, nagkasakit na nga. Kaya, alam nyo, ito ay isang napakalaking bagay sa atin na aral sa atin yan na tayo maging matapat ano man ang kalagayan sa pagitan ng simula at katapusan ng ating buhay, paglilingkod sa Panginoon. Mayroong parang gulong up and down yan, up and down. Pero at the end ng buhay natin, pag matapat tayo sa Diyos, yung kalooban ng Diyos ang mangyayari. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen. Mabuti, tapat na alipin. Pangalawa, hindi lang tayo alagad kung hindi tayo ay kaibigan. Dapat tayo maging kaibigan. Alam po ninyo, kaibigan is another word for relationship. Kasi, napansin po ba ninyo, kahit na mananampalataya ang ating anak, at hindi natin siya kaibigan, maraming nasasabi ng mga sekreto yung ating mga anak sa kanilang kabarkada na kaibigan nilang matalik kaysa sa atin. So ngayon, kaya malaman na lang natin, malaki na ang problema. Kaya, be friend with God, your family, and with your kapatiran. Kaya meron tayong maliliit na grupo. Meron tayong cell group na doon na binibuild up yung pagkakaibigan na kung may problema, merong masasabihan na kapatiran. Merong mananalangin. At tayo naman ay mapagtiwalaan noong mga sekreto na dapat ay hindi ikinakalat kung ito ay nakakasama. Tama man o hindi. Kaya maging mapili po tayo. Mayroong mga kaibigan na hindi mo pwedeng bigyan ng sekreto kasi imamarites ka kaagad. Kasi ganito po yan Adi merong isang cell group. Sinabi yung problema ng isa. Sabi niya, dito lang sa atin yan sa atin lang cell group. Sabi niya, oo naman. Walang lalabas kasi siyempre nakakahiya. Pagkatapos nung prayer meeting sa church, ang sabi nung Pastor, pwede po bang ipag-pray natin? Kasi po ay nabuntis po si pag-pray po natin na tumibay siya. Ay ayaw nga at nahihiya nga inilabas mo pa doon sa prayer. Sabi mo, bawal talaga marites sa kaibigan. Amen? Yung kaibigan, bawal marites dyan. Hindi tatatag pagka chismoso ang kaibigan. Okay, lastly, ay sabi ng Panginoon, kung gusto mong maging kaibigan kita, sabi diyan, gawin mo yung aking utos. Ang sabi dito sa John 14:15-21, kung ako'y minamahal mo, susundin mo ang aking mga utos. At sabi dito sa 21,
ang sino mang merong aking mga utos at sinusunod ito, siya ang umiibig sa akin. So, ang sabi ng Panginoon, nasa na ba yung you are my friend? Yung 14:15, kayo ay aking mga kaibigan kung inyong ginaganap ang aking mga utos. At ang sabi niya, walang kasing dakilang bagay maliban dito na ibigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Amen. So, yun ang tunay na kaibigan. Sa Proverbs po, Kawikaan 18:24, ang sabi diyan, a man that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that stick closer than a brother. Ang isa daw kaibigan, dapat ipakita na siya ay tapat na kaibigan at mayroong kaibigan na mas malapit kaysa sa kapatid. Napansin po ba ninyo yan? Yung pagka malayo yung mga kapatid nyo, siyempre, yung kaibigan mong lagi mong kausap, lagi mong kasama, laging dumadamay sa iyo, mas malapit. Kasi nga, malapit kayo. Kaya mayroon pong kasabihan, ang kapitbahay daw ay mas malapit kaysa sa iyong malayong kamag-anak. Siyempre, totoo naman yun eh. Pagka yung iyong kapitbahay, halimbawa, nagkasakit ka, gaya nung kapitbahay ko dati noon, diyan, yung apartment diyan dati, matagal na noon. Hindi kaibigan ko siya. Kada siya mayroong sakit, ay ako ang may sasakyan eh. So, ako sabi niya, Pastor, tulungan mo naman ako. Dalhin natin sa ospital yung aking asawa. Dalhin yung ospital yung aking anak. So, Disyembre, dadalhin ko naman. Ako naghahatid. So, pasalamat. Mga kapatid ko naroon sa Bisaya, naroon sa Binangonan. Tatawagan ko pa ba yung para dalhin sa ospital yung may sakit? So, totoo po yung kaya sa mga kapitbahay natin, tayo maging mabuting kapitbahay. Amen? Sapagkat ang kapitbahay ay mas madaling kaysa sa sa malayong kamag-anak. There is a brother, sabi niya, and there is a friend that is stick closer than a brother. So make friends with God, make friends with your family, and make friends with kapatiran. Maging magkakaibigan po tayo. Amen? At sabihin mo sa iyong katabi, walang marites. So, ngayon, sa pangtatlo, nasabi ko na yun, dalawa na lang. So, in conclusion po, no? Lagi yung tandaan sa 2 Timothy 2 at talatang 13, ang Diyos bilang ating Diyos, bilang ating Ama, at bilang ating tagapagligtas at kaibigan, ang sabi po rito, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ang ating pong Panginoon bilang ating Diyos at Ama, ating tagapagligtas, mananatiling tapat. Yan po'y karakter po niya. Yan. At hindi po niya itatanggi ang kanyang sarili. Ang ibig po sabihin, wala siyang karakter na hindi matapat. Laging matapat ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Sa panahon ng mabuti, sa panahon hindi mabuti. Sa panahon nag-aanlilangan ka, sa panahon na ikaw ay marami kang question sa buhay, sa panahon gusto mo nang umalis, ang Diyos na nanatiling tapat, mahal ka pa rin niya. Amen. God always loves us in any condition we are in.
Kahit na tayo hindi naging matapat, nagiging matapat pa rin ang Panginoon sa atin. And another verse in Hebrews 13:5 sa bandang hulihan. Sabi dito, yung huling sentence dito. Sa anumang paraan, ang sabi niya, manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi. Siya rin ang nagsabi. Ito ang sabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kaya walang iwanan. Stick together, stay together, build up one another hanggang katapusan, and we will enjoy the blessings of God. Amen. Sa Apokalipsis, ito po ang huli natin, babalik tayo doon sa atin pong 2Gs ng pahaya ng Apokalipsis. 2Gs. Tumayo po tayong lahat. Ano bang talata yun? 2Gs ba? 2Gs ng Revelation. Sana po ganito ang maging pagtatalaga natin sa Panginoon. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng magkakaroon. Malapit na ilagay ng diablong ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok. At magkakaroon kayo ng kapigatian 10 araw. So, yun po yung ating kinuha lang, bandang huli. Nangyari na po ito sa mga alagad. Sabi niya, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sa NIV po ito, it's very, very powerful. Sabi niya, kung tayo maging matapat hanggang katapusan na pinagtiwalaan ng Diyos ng matatag katulad nung tayo unang manampalataya, ating pagsasaluhan, tayo makakasalo sa lahat ng bagay na mayroon ang ating Panginoon. Magiging kabahagi tayo sa anumang bagay na mayroon ng Panginoon na ibibigay sa atin bilang tayo ay matatapat na mga anak ng Diyos. Ngayong umaga, lagi natin tandaan, ang paglilingkod ay dapat tuloy-tuloy na pamumuhay. At ito ay dapat patatag ng patatag, patibay ng patibay, palakas ng palakas hanggang katapusan ng ating paglalakbay. At masabi rin natin yung sinabi ni Job, alam ko na makikita ko ang Panginoon. At kahit na ang aking balat ay kainin ng mga uod, sa aking sarili makikita ko pa rin ang aking tagapagligtas. Amen.